Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Sir Kat, sa kanyang hugot. Walang yan. May palakpak pa no. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay at nakikinig ngayon. Hindi tayo nakapag-broadcast kahapon kasi may mga konting problema at malagang ganyan ng buhay nangyayari. Sabi ko nga, expect the unexpected. For the unexpected comes at the most unexpected time. Pagbati sa ating co-pilot si Ed De Los Reyes. Siyempre sa ating CEO si Elmer Francis. Sige lang. Sige, tuloy mo lang. May sinasabi ang ating co-pilot. Ano yun? Ano yun? Ano yun? So, ano ba tayo? Naka-live na ba tayo? Sige, go ahead daw. Go ahead. Dahil, go ahead. Babatiin natin yung mga lahat ng nagbe-birthday ngayon. Kung ilang taon ka man, maganda yan. Ibig sabihin, buhay ka pa. Buhay pa tayo. Yan. At isang special na pagbati sa aking kaibigan at dating co-teacher na si Noemi or Mimay Frias. Yan. Dati ko po siyang kasama sa Colegio San Agustin, Makati at naging teacher siya sa science at kaibigan ko rin. Okay? So we're good. Happy birthday, Mimay! At sana maayos ang iyong kalagayan. It's been a long time na nag-usap tayo at marami na rin ang mga pagbabago. Siyempre, tumatanda eh. Pero maganda naman kasi nga andito pa rin tayo kahit na hindi na tayo nagtuturo at retired na. Eto, medyo humuhugot pa din. Ayan. At syempre, isa sa dapat nating alalahanin ang espiritu ng pagmamahalan. Pasko na! Bare months na! Ilabas na ang mga Christmas decoration. Ang Christmas tree. Ayan. Ang mga regalo. Medyo iba na tayo ngayon. Social distancing. Kaya kayong mga inaanak, bawal pong magmano ngayon. Bawal ang mga hawak-hawak. Sa mga nagmamahalan, virtual na lang ang ating romantic kissing. Ganyan na lang po. Kung nasan man kayo ngayon, ano man ang inyong ginagawa, naglalaba, nagluluto, nakikinig sa chismis. Better watch out. At huhugot na naman tayo muli ngayong araw na ito. Sayang hindi tayo nakapag-broadcast kahapon. At ngayon, muntik na namang hindi. Dahil hindi ako makakonect sa Facebook. Buti na lang meron tayong connection sa cellphone. Kaya nakuha natin ang ating information para makapasok dito sa Zoom broadcast na ito.
Bermans, kahit hindi Pasko magbigayan, lalong-lalo na ngayon, pandemya, lahat nangangailangan, kaya dapat magbigayan. Ulit, good vibes tayo, mga higit sa lahat. Sana kung ano man ang inyong ginagawa ngayon, lahat tayo ay hindi nawawalan ng pag-asa. Okay, so ano po ngayon ang ating huhugutan? Kasi nung isang araw, diba sabi ko, you better watch out. Yeah, mga bagay na hindi natin inaasahan na dumating, ano yan dahil hindi natin inaasahan, sigurado yan, apektado ka. At dalawa lang po ang epekto ng mga bagay na nakaka-apekto sa atin. Either positive or negative. Ha? Kaya nabalitaan mo, nag-lockdown na naman sa ibang bansa, sa Europe, doon sa mga dating nag-zero na. Balita ko sa Israel, meron na naman silang paghihigpit. Samantalang tayo, hinihingi ng marami na mag-normalize na. At yan naman ang gusto, malapit na naman ang pagbabago. At marami nagsasabi, mag-ano na tayo, modified general community quarantine. Ano inaasahan? No? Ano yung gusto nating makuha? Ang sabi nga kanina nung si DTI Secretary sa panonood ko sa kanyang interview kanina, wala namang pagbabago sa pinapatupad ngayon. Dahil kahit na maging new normal na tayo, hindi na tayo nasa general quarantine, yung safety protocol, ando doon pa din. Ang mababago lang, yung mga establishmento, yung mga bagay na hindi pinapayagan noon, papayagan na. Ganon ang mangyayari. Pero kahit pinayagan na, yung mga pinayagan, ando doon pa rin yung safety protocols. Yung meron kang mask, face mask, face shield, may social distance. Kung totoo yung sinasabi kanina ni Sir Rick Capistrano na yung bakuna aabutin pinakamaaga na 4 na taon, 4 na taon tayo dito sa kulturang ito. At isipin nyo, ano yung mga adjustments na gagawin natin tungkol dito? Kaya nga, sabi ko, yung mga bagay na dumarating sa atin, ano yan tignan natin kung anong adjustment ang gagawin natin. Kasi nag-uusap nga kami ni co-pilot kanina at nabahagi ko yung napag-aralan ko sa general psychology, yung tinatawag na SR theory, no? S, ibig sabihin stimulus, R, response. So pagka meron kang napuwing ka, stimulus yun, di tatanggalin mo yung puwing. So may natural responses tayo. At sinasabi ko, dalawa yan yung tinatawag nating gusto mo, di attracted ka ron sa stimulus. Gusto mo siya, nandun nun. O kaya, negative. Pag negative, aayawan mo siya. Pero merong mga stimulus, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin pinapansin. Ang mas madalas, yung mga bagay na nagpapapansin sa atin, nangyayari nung ano pa tayo, bata. Diba? Ang bata kasi, ano yan walang masyadong nalalaman yan. Gusto niyan, natural na mag-explore. Diba? Curious sinabi ko nga doon sa isang broadcast, pagka nakasanayan mo na yung mga ginagawa mo araw-araw, wala nang bago dyan. At minsan, sa sobrang araw-araw na nating nakamihasnan, hindi na natin pinapansin. Bali, wala na. At doon pumapasok yung sinasabi kong
familiarity breeds contempt. Ha? Kasi lately nga, ako mismo, no, bumalik na naman eh. Kaya ako sineshare ito dahil yung kwento ko, ano rin, syempre, sinasama ko rin yung application nun sa buhay ko. Halimbawa, sinabi ko, higit sa lahat ay pag-ibig. Ha? Tumulong tayo sa kapwa. Huwag tayong reactive. Ano tayo? Responsive. Tapos biglang doon sa isang grupo ko, pasensya na kayo kung lagi ko sinasabi yun. Kasi syempre, kaya nga tayo nagtatalakay dito para palinawin yung mga hinuhugutan natin. Dahil ang gusto natin, may halaga pa tayo sa mundong ito eh. Lalo na yung mga kagaya namin na senior citizen, di ba? Gusto nating ma-establish natin yung persona natin, yung pagkatao natin na sa halip na maraming naiinis sa atin, gusto natin maraming nagmamahal sa atin. Mahal, di ba? Mga kamahalan. At pag sinabi mong mahal, binibigyan niya ng karampatang halaga. Kaya nga, pag narinig mo, naku, nagmamahal ang baboy sa palengke. Hindi yan na sinasabi kong mahalaga. Mahalaga yan kasi kung sanay kang kumain ng baboy, tapos yan ang pangunahing gustong-gusto mo, tapos biglang hindi mo na mabili, ayan, hindi magandang balita yan. Negative ang impact niyan. Kaya pag merong ganon, may tinatawag tayong adjustment sa psychology. Yan yung tinatawag natin na tatanggapin mo ba yon? Gagawa ka ba ng paraan para kahit mahal siya, mabibili mo? May mga ganon eh. Pero sa isang banda, may mga bagay na hindi mo pwedeng baguhin. Yan ang mga huhugutan natin yan. Kasi nga, dahil lahat tayo, meron tayong pare-parehong pangangailangan, kahit iba ang kalagayan, yung karampatang gagawing aksyon natin, yun ang bumubuo sa pagkatao natin. Pero hindi natin madalas nakakaya yan ng nag-iisa. Yan ang huhugutan natin ngayon. Kasi nga, maigting sa akin yan eh. Bakit? Siguro kung madalas kayong makinig sa programang ito, alam niyo na kung saan nanggagaling yung sinasabi kong hugot. Diba? Ay nanggagaling dun sa sa aking pag-iisa. Senior citizen na, malayo sa pamilya, yung anak ko, may sarili siyang pamilya sa Malabon, tapos sa Sinamang Palad, bago nawala yung asawa ko, yung nanay niya, nagkahiwalay kami. So, talaga magkahiwalay na kami. Ako naman, napadpad dito sa Alabang, yung mga kamag-anak ko na nasa Maynila, may kanya-kanya na rin syempre ang pamilya yon. At pagka may kanya-kanya ka ng pamilya, madalas sa buhay natin, nakatutok yung mundo natin, doon sa mundo na, nandoon yung mga mahal natin sa buhay, yung mga minamahal natin. Kung nag-iisa ka, ang connection mo, nasaan na? Ito connection natin, virtual. Kanina nga, nung isasaksak ko yung yung connection ko. Kasi yung connection ko po, hindi Wi-Fi. Ano yan? Plug and play. Pero unlimited. Kaya napakabilis ng connection ko. Mga 1 to 2 Mbps. Tapos, araw-araw pa tayo magbo-broadcast. Adjustment. Ibig sabihin, pagka tuloy-tuloy ang connection, ito tuloy-tuloy. Kita nyo nga kanina, late na tayo nakapag-broadcast. Bakit? Kasi nga, hindi ako makakonect sa Facebook. Itong provider ko, for some reasons, ayoko na banggitin yung pangalan, yung Facebook, nagkakaproblema. Yung link nitong Zoom meeting na ito, itong broadcast na ito, nasa Facebook Messenger po. Kung hindi ka makakonect, ay hindi makaka-broadcast. So, dalawang option
Huwag na lang mag-broadcast o gumawa ng paraan, di ba? Yun yung mga tinatawag nating adjustment na sinasabi ko. Yun ang punto na pag mayroong mga bagay na dumating sa atin, yung mga mahalaga lang, yun yung nakakaapekto sa atin. Kaya pag may effect, yan, mga stimulus response, no? Minsan pag may bisita ka, bumisita ka dun sa kaibigan mong babae, tapos yung babae, syempre, maghahanda yan eh. Inoferan ka ng ng, ng alak. Ah, stimulus, di ba? Pag may alak, ano daw, may balak. Ano lang tayo, good vibes. Pero ang sinasabi ko, yung ginagawa natin sa araw-araw, ano yan eh, dahilan yan dun sa nakamihas na natin na nagpapaligaya sa atin. Diba? Ngayon, kung pagising mo sa umaga, kagaya ko, nag-iisa, at retired na, so walang paghahandaan trabaho, walang kasama, may kasama ako rito, yung alaga kong pusa. Pag nakita ko, lalabas na yun kasi nga ayoko nandito sa loob eh, baka dito magkalat eh, di ba? Ganun tayo. So, ang punto, yung mundo natin, yung mahalaga, yung nag-i-stimulate sa atin, stimulus, di ba? Yung nag-i-stimulate sa atin para magkaroon ng energy para sa araw na ito, yun yung mahalaga. Eh kung walang trabaho, di nga. Di ka makapasok kasi sarado yung school kung estudyante ka. Pati nga. Anong gagawin mo? Sige nga. Eh kung wala kang magawa, yung oras naman, tumatakbo yan. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, tatakbo yan. Walang time out sa oras. Lahat tayo, 24 hours in a day. Nagbabago lang yan kapag may gusto kang gawin. Halimbawa, gusto mong, kung ako nag-iisa, ikaw nag-iisa ka, kailangan mong kumain, kailangan mong magkumpuni ng kung ano dyan, kailangan mong maglaba, kung magagawa mo yan ng sabay-sabay sa parehong panahon, ang tawag natin dyan, time-saving devices. Napapadali na makuha mo yung gusto mo sa same time. No? Bawa, kagaya ngayon, habang nagbo-broadcast ako, kung nagluluto ako at meron dong automatic na niluluto siya, o di time saving, pag nagutom na ako, kakain na ako. Diba? O yung mga remote, sa halip na pumunta ka sa restaurant, o mag-online ka na lang. Remote. Di remote control ha. Kumbaga sa kakausapin mo yung magdi-deliver, tapos yung pagkain, hindi deliver sa'yo. Habang inaantay mo siya, o di nagmo-mobile legends ka. Di ba? Yan ang mga real talk na sinasabi ko na sinasabi natin eh. Pero ang punto, gaano kadalas ang minsan? Ang corny mo, Sir Kat. Hindi na kami makarelate yan. Panahon mo yung gaano kadalas ang minsan eh. Pero hindi po hindi. Ano yung minsan lang natin maranasan, di ba? Madalas ko bang excited ka sa buhay? Di ba hindi? Madalas ba yung pagising mo, uy, araw na, yehey, excited ako. Madalas ba yon? Di ba hindi? Yung madalas bang nararamdaman mo excited ka? Hindi eh. Kaya yung mga minsang pagkakataon na yun yung iniipon natin. Yun yung pagka wala na tayong energy, yan yung binabalik-balikan natin, di ba? Ako nga, itong kinikwento ko, lagi akong nanonood. Kaya ako napupuyat, hindi ako natutulog magdamag.
At natutuwa naman ako at ito ikikwento ko sa inyo mamaya. Parang mayroon akong natuklasan. Ngayon, i-share ko sa inyo yung nasa isip ko. Bahala na kayo kung mapapatunayan nyo. Pero pag-aaralan ko ito. Ha? Matindi to, matindi. At bibihira ang nakakapansin nito. Nako, medyo ang tawag nito, parang secret. Pero pag totoo at napatunayan nating okay siya, naku, malaki. Malaki ang epekto sa atin. Yan. Pero syempre, ano muna tayo, medyo break muna tayo para may excitement. Ha? So huwag kayong alis at babalik po ako para ikwento kung ano yung secret na yan na medyo parang natuklasan ko. Huwag kayong aalis at babalik ako. Okay? Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga tuber heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Alright, maraming salamat sa pag-antabay. At gaya ng sinabi ko, ikikwento ko muna kung paano nangyari ito. Kasi nga, ugnayan tayo connection, di ba? Sabi ko, stimulus, response. Pag meron naka-apekto sa atin, stimulus yon. At minsan, may mga bagay na nangyayari na hindi mo inaasahan. May mararamdaman ka. Narinig kang kanta, may nakita kang isang bagay, may nakita kang tao na kamukha ng isang tao sa nakaraan mo.
May mararamdaman ka eh. Pero yung sinasabi ko na yun yung minsan eh, moments, 'di ba? Yung moments na yon na mahalaga, nagiging kasama ng ating memory. At yung memory na yan, hindi lahat yan ang mahalaga sa atin eh. Kumbaga sa paglabas natin, pagka ang nasa isip mo, pumasok ng maaga, kung ano man nadadaanan mo, hindi mo mapapansin yun eh. Nakatutok ka kasi, nakapokus tayo dun sa goal na gusto nating makuha. Ngayon, kung halimbawa, ang problema mo ngayong araw na ito, yung pagkain ng pamilya, eh, yun ang mahalaga, yung makakuha ka ng pangtustos sa pagkain. Nandiyan yan. Ngayon, yung mga pelikula, nakatutok yan sa minsan sa isang gustong iparating eh. Isang punto, isang mensahe. At kung hindi natin mapapansin yun, at nandoon lang tayo nakatutok doon, wow, ang ganda naman, nakakaiyak, ako, panoorin mo to. Bakit maganda? Basta maganda. Ganun. Eh, di wow, patay tayo yan. Di ba? Oh, ito masarap to. Bakit masarap? O, kainin mo na lang. Yung pagkain niya, hindi pala niya gusto yung matamis. Ikaw, mahilig ka sa matamis. O di, hindi masarap sa kanya yung masarap sa'yo. Magkaiba kayo ng panlasa. Pero gaya ng sinasabi ko, may mga bagay na kung titignan natin, kahit magkaiba ng panlasa, meron tayo. Kinakailangan natin ng yung sinasabi ko, adjustment eh. 'Di ba? Dahil may mga bagay talaga na ayaw man natin o gusto, matatapos eh. Nothing lasts forever. Yung forever meron, yung salita. Pero yung forever, siguro depende na rin, yung ating kalagayan bilang material. Sabi sa science, matter cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to the other. Tapos pag nag-aral ka ng quantum physics, ako po, quantum physics, ano yan, Sir Kat? Kinakain ba yan? Kaya pagka may mga bagay na hindi na tayo naintindihan, pinapatay na natin. Hindi. Binibigay ko lang kasi ito yung naintindihan natin eh. Mula dun sa maliit, ang dami pala niyang pwedeng i-expand. At pansinin nyo, ngayon, lumiliit na yung mundo pero nagiging malaki yung naidudulot niya. Ang tawag yata dyan, nanotechnology. Halimbawa, yung computer nung araw, yung IBM, International Biodata Machine yata tawag doon, or whatever, isang buong kwarto, isang buong building, nandoon lahat. At konti lang yung data. Tapos, nauso yung magnetic tape, yung analog, di ba? O tapos, nauso yung digital, yung floppy disk na nung araw, ang laki nun eh, 5 1/4 yung size nun eh. Isasaksak mo dun sa computer na pagka binuksan mo, nagbibilang pa yung green monitor ng kilobytes bago mag-boot. Tapos yung booting niya nasa disk. O, tapos nagkaroon ng floppy disk na mas maliit pero mas marami naman. Hanggang nagkaroon ng CD, di ba? Yung CD, nakakalagay ka ng mga 15 kanta yata. Nauso ngayon yung MP3. Tapos nauso na ngayon yung mga USB, mga data. Kaya ngayon, libo-libong kanta, nandoon lang sa isang USB. Dati, nung nakakuha ko ng unang computer ko na inabot ng halos 45,000. High-end yun. Alam nyo kung anong specs? Pentium 4. Ang laki nung nung hard disk ko. Alam nyo kung ilan? 80 gigabyte.
At mayabang ako noon. Mayabang ako. Bakit? Meron akong extra drive na nakalagay doon na backup. 20 gigabyte. Ano eh? 20 gigabyte. Oh, tama. 20. Ngayon lang yung isang maliit na disk nakakakuha ng memory card. May makukuha ka 124 gigabyte yata yun Oh, di ba? Mga 32 gig, 64 gig, 128 gig. Oh, di gig na lang tayo. Ang sinasabi ko, may mga bagay na kung hindi natin papansinin, minsan nasasayang yung opportunity. Dahil na yan pamilyar na tayo palasak na yung normal na yung tinatawag nating mga gadgets, mga ganyan. Ngayon, kagabi, kaya ako kinekwento yan. Dahil, kaya ako sinasabi yung pagbabago. Ako, sentimental ako. Na yung memory, di ba? Gusto kong matandaan yung mga panahon na magpapaigting, mag-i-stimulate sa nararamdaman ko dahil masarap yung pakiramdam ito, tanong ko lang sa inyo, no? Masarap bang umiyak? Oh. Sir Kat, paano masarap umiyak? Hindi ba, minsan, ano ba yung pelikulang napanood ko na, ayun, The Holiday. Yung hindi makaiyak si Cameron Diaz. Kahit gusto niyang umiyak. Kasi pagka umiyak ka, gumagaan yung pakiramdam mo Lumuluwag, parang ang sarap Kaya yung iba, pupunta sa kwarto, papatugtog ng kanta, music, tapos re-reflect, magre-reminisce. Oh. Maya-maya niyan, tumutulo na yung niya, yung luha niya. Gumagaan. Pati yung sipon niya tumutulo na rin. Ngayon yung na-discover ko yan. Kasi nga, marami tayong pinaniniwalaan. At karamihan, halos lahat, naniniwala na mayroong Diyos. Sa hindi naman naniniwala, mayroong isang entity na nandiyan dyan na pwedeng ma-discover ng science na pag kumonect tayo, magkakaroon tayo ng ibang ibang benefit na tinatawag. Halimbawa, yung time machine na tinatawag, no? Kung makakabalik ka ba dun sa panahon na may pwede kang baguhin sa buhay mo, babaguhin mo ba? Parang Back to the Future. Kagabi kasi ang pinanood ko, Time After Time. Na yung isang karakter doon, bumalik siya doon sa hometown niya. Pagdating niya sa hometown niya, nakita niya yung sarili niya. Nandoon din yung ibang tao, pero siya rin yun, 55 years old na nga lang ng edad. O science fiction, di ba? Ngayon, etong nakita ko, ito yung napansin ko. Kasi lately, itong mga past 5 days na nagsesenti ako. Nanonood ako ng Christmas movies. Marami ako nararamdaman. Nung isang gabi nga, nag-emote ako. Bio video ako na syempre, sasabihin mo yung nararamdaman mo dahil ako lang yung nagsasalita kahit may background, wala akong pakialam. Sinubukan ko ngayon na magganon pagkatapos ko mapanood yung isang Christmas film na intention ko ilagay sa YouTube. Hindi spontaneous ang dating. Pero syempre, bakit gusto ko yun? Gusto kong mag-express Di ba pag may nararamdaman tayo, gusto natin may nakikinig. Kung wala, anong gagawin mo?
Hindi kausapin mo yung sarili mo sa salamin. Diba? Kailangan mag-unload eh. Pero ito yung parang napansin ko. Nanonood ako, kumakain ako kagabi ng hapunan. Biglang pinalabas dito sa HBO yata yun. Yung Avengers Endgame. Syempre, medyo malabo. Kasi nga, mali lang siya. So, ginawa ko. Tapos kung magligpit, dito ako nanood sa ano. Kasi marami akong downloaded na na mga pelikula, mga 120 plus. Ano ba yan? Hindi pala. Almost, na siya, 1 terabyte. Ganon kalaki. So, pinanood ko yung Endgame. Tapos, syempre, yung Endgame, yung bumalik sila sa past. At si Iron Man doon, ay ayaw na niya, di ba? Nakaligtas siya doon eh. Tapos ang daming nawala. Ayun, siya, nakatutok siya doon sa service, doon sa company niya. Hindi na niya natutukan yung pamilya. Kaya doon sa episode na yon, kahit na hinihikayat na siyang bumalik, dahil nga nakakuha sila ng way para bumalik sa nakaraan, ayaw na niya. Ano ngayon yung natuklasan ko? Yan. Ako kasi may sariling pinag-ugatan pinagmulan. Pero napapansin ko, parang may nagme-message sa akin. At yung message niya, hindi syempre makarating dun sa yung bang parang multo, nandiyan diyan bigla na lamang mag-a-appear sa iyo, di ba? Yung parang si Moses, biglang may nakita siyang apoy doon sa bush. Tapos yung apoy nagsasalita. Walang ganun. At siguro kung meron man mga ganun, yun yung mga nasa relihiyon na natin na si Muhammad, kinausap ng Diyos, mga ganun di ba? Si Saul, biglang may narinig siya nagsalita sa kanya, sabi sa kanya, bakit mo ako pine-persecute? Mga ganyan, di ba? Ngayon, kung tignan nyo yung bali-balita, walang ganon. Pero ito sa lexikin nyo. Meron daw pagkakataon na kapag nandoon ka sa same frequency, madidecipher mo kung ano yung gustong iparating sa iyo. At doon sa mga pelikulang napapanood ko lately, may mga moments doon na napapansin ko na sabi ko, parang may nagsasabi sa akin na ito yung dapat kong gawin. Kasi nga may gusto tayong gawin, di ba? Ako gusto kong gusto ko ring magsalita, kagaya nga nito, kaya tayo nagbo-broadcast makwento tayo, machismis, wala nga lang makausap. Kagaya nga ngayon, kung halimbawa, nagbo-broadcast tayo rito, pero wala namang nakikinig, wala tayong feedback. Pero sigurado, andyan si Co-Pilot Ed. Ayaw man yan sa gusto niya, makikinig siya. Diba? Pag hindi siya nakikinig, joke lang. Right. So, yung gusto nating makuha, may satisfaction tayo doon. Kaya nga, lumalapit tayo sa mga bagay na nagkakaroon tayo ng satisfaction. At lately, itong panonood ko, nagkakaroon ako ng satisfaction. Dahil nandito na tayo sa senior age. At madalas sa hindi, gusto kong balikan yung mga panahon na masasaya. Na pwedeng iwanan mo na, pero yung panghinaharap mo, dun ka papunta Ang sinasabi ko, yung energy na makukuha natin doon sa maliligayang sandali ng ating buhay, yun ang magpupush na lumakad ka At ang dami dun sa endgame na ganun. O sino-sino yun? Sa mga nakapanood ng endgame. Ako, baka mamaya sabihin nyo, hindi napanood yun
Hindi na tayo magka-generation yan. Di ba? Si Thor, nami-miss niya yung pamilya niya, yung nanay niya. Ang sino pa ba? Si Iron Man, nami-miss din niya si Spider-Man. Mga ganun eh. Tapos, biglang mapapanood mo doon, nire-record niya yung huling habiling niya, si Iron Man, doon sa spaceship, bago siya nailigtas. Gusto natin, pag wala na tayo rito, meron tayong maiwan. Kaya siguro ito, sabi ko, gaano man gawin ko sa buhay ko na yung bang pag wala akong ginagawa, nililibang ko lang ang sarili ko. Pero paulit-ulit eh. Hindi nawawala yung opportunity. Hindi nawawala yung pagkakataon na magsalita ako. Bata ako, sasalita ako saan? Sa mga binebentahan ko. Napunta ako sa sales. Mas bata pa ako, pinupuntahan ako ng barkada bilang kahit bata pa ako, humihingi ng payo sa akin. Yung mas matanda sa akin. Sa galing ko nung kahit teenager pa lang ako, uso pa nun yung love letter eh. Yung kapitbahay namin na unfortunately may asawa na yun, may pamilya, pero since barkada namin, kikwento siya, may chicks siya sa labas. Yan. Ay di, anong ginagawa? Nagpapasulat sa akin ng love letter. Yan. Yun yung mga panahon na, ang sinasabi ko, ang punto, mayroong binigay sa akin na pag binahagi mo, masaya ka na, masaya pa yung pinagbigyan mo. At ano yung meron ako na pinagkakitaan ko na rin kasi nga naging teacher ako eh. Na kahit nung nag-retire na ako, hindi ko hinangad, pero na nagkaroon ako ng opportunity na makapagturo sa college. At nangyari yun dahil binalikan ko yung debatista tayo sa Luneta. So, binabalik-balikan natin. Pagbalik natin doon, nung ilang taon na nakakaraan, nakilala ko rin yung isang dati na rin doon, mas matanda sa akin, yun nga si Camarty Valle ng Navotas, isinama ako sa Theosophical Society of the Philippines. Dahil sa pakikipag-ugnayan sa maraming tao, lumawak po yung pananaw natin tungkol sa mga bagay-bagay, kahit na sa religion. Kaya nga sinasabi ko, natutuhan ko dun sa Theosophical Society yung kanilang quote. Ang quote nila, there is no religion higher than truth. Ano ba yung katotohanan? Nandyan na ngayon yung yung paniniwalaan mo. Pero ang punto, kung titingnan ko yung takbo ng buhay ko, yung direction ko, parang nakakonect siya sa isang dimension na ang destiny ko, ang kapalaran ko, yung matuto at mag-share. At ano ba yung sineshare ko? Pag-ibig. Ngayon, pag tinignan ko naman yung buhay ko, hindi sa lahat ng pagkakataon, ganun ako. Bakit? Siyempre, hayop din eh. Diba? May mga pangangailangang pangmundo. May mga pangangailangang pangkatawan. Pero ito yun eh. Yung mga bagay na pangmundo, yung pera, di ba sabi nga nila, yung pera pwedeng palitan. Pero yung buhay mo, priceless yan eh. Ano ba yung buhay mo? Yung buhay ng iba nakasalalay saan? Basketball, boxing, si Manny Pacquiao, lalaban kay McGregor. Ayan, nabalitaan na. Sipin mo, senador ka na, bilyonaryo ka na, yung pamilya mo, minamahal ka, iniidolo ka ng buong mundo. Lalaban ka pa, matanda ka na. Bakit? Kasi, yun yung yun yung binigay sa yung gift. Nung mapapala mo pag nanalo ka,
Yan. Kasi pag tinignan mo yung buhay niya, ano ba yung pinahahalagahan niya? Di ba? Oh, respeto, humble, matulungin. At kung titignan mo man, may pagkakataon na nabalita na ano di ba? Nan-chick siya Di ba? Tanong, sino sa atin ang walang pagkakamali? Sino sa atin ang hindi nangopya at hindi nagpakopya nung estudyante pa? Sige nga. Sino sa atin ang hindi nagsinungaling? Pero pag ang iba yung nagsinungaling, iba yung nanloko, o iba yung gumawa sa atin ng masama, di ba galit na galit tayo? O nasan yung pag-ibig? Kaya ito sabi ko, parang nararamdaman ko na pag dumating yung pagkakataon, yung okay na. Kasi lahat naman, doon tayo pupunta di ba? Lahat ng simula ay may katapusan. Everything that has a beginning has an end. Sir Kat, ang galing mo Saan mo nakuha yan? Sa Matrix. Yan ang nakuha ko sa panonood ko ng pelikula. Dahil nakamihasnan ko yan nung bata pa ako. Pag nanonood ako kahit English, pinapaliwanag ng father ko yung istorya. Kaya 5 years old pa lang ako, marunong ako manood ng English films. Tapos yung lola ko, mahilig ding manood ng English films. Ako, syempre bata, mahilig ako ng mga Tagalog. Kaya pag niyaya akong manood ng sine, dalawa kasi yung sinehan nun araw sa Sampaloc na maliit lang, mga second run. Yung isa, sine moderno, puro Tagalog doon, saka yung isa sine Mactan. Yan, puro English doon. Ang maganda noon, double program. Kaya pag nanood ka, pumasok ka sa sine noon, 2 pelikula agad ang mga papanood mo. Usapan namin, 1 pelikula, panonoorin doon sa kabila, pagkatapos lilipat kami sa kabila, Tagalog naman, 1 pelikula rin. Minsan, bata ako, iiyak ako. Panoorin na natin yung kasama. Di, pagbibigyan tayo ni Lola. Ano punto? Bakit ganon? Bakit ganon na nangyari? Ano yan? Destiny. Tapos biglang maaalala ko. Sabi nung grade 1 teacher ko, si Miss Milagro Santos, recess yun recess. Tinanong niya ako casually, ano bang gusto mong maging pagka nakagraduate ka na, tumanda ka na? Ang sagot ko, maging teacher. Ay, natuklasan ko Naging teacher naman ako, di ba? Ngayon, ang tanong, nung bata ako, grade 1, 7 years old, anong dahilan bakit gusto kong maging teacher? Kasi po, nung panahon namin, yung teacher namin, uso pang namamalo. Nung pag maingay kami, hands on your desk. Tapos iikot yun, mamamalo yun. Sabi ko, naiinis din ako dahil napapalo ako. Hindi dahil maingay ako, napapalo ako dahil maingay yung mga kaklase ko. Grabe. Pag masakit, anong gusto mo, di ba? Gaganti ako sa inyo. Yan. Kaya gusto ko maging teacher kasi gusto ko ring mamalo. Yan. Pero nung tumakbo, baliktad na. Ang sabi ko naman, ayokong maging teacher. At kung maging teacher man ako, ayoko maging teacher sa high school. Gusto ko sa college. Ayun, bagsak ako, naging high school teacher. Kasi sabi nung kaibigan ko, punta ka rito sa school na to, kasi kailangan, October yun nag-aantay ako ng approval ng mga application ko. Kasi psychology graduate tayo, nag-a-apply tayo sa personnel. Biglang pinapunta ako ron, humility aside, nung nakagraduate po tayo, marami po tayong scholarship at maganda po ang track record ko. At sanay tayong nagbo-volunteer na maging teacher kahit college level. Ganun Kasi nga, yun yung kaigtingan na gustong-gusto ko nagsasalita, debatista ako sa
Plaza Miranda. Marami akong nare-research. So sabi ko, sige, nagpunta ako ron. Pinag-demonstrate naman ako. Tapos, nagustuhan ako ng principal. So, tinanggap ako. At 21 years nandoon ako. So ito yung sinasabi ko. Kung handa tayo na baka may sinasabi sa atin at hindi lang natin napapansin dahil iba yung mahalaga sa atin. Hindi natin nakukuha. Bakit? Iba yung frequency mo eh. Kung ang frequency mo pang mundo, pero yung frequency ng mas mahalaga pang spiritual. Hindi kaya minsan bigyan natin ng pagkakataon. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ha? Hirap na ako eh. Pero hindi yun eh. Pagka may mga bagay na gusto mong makuha, kahit mahirap gagawin mo. May energy ka, di ba? Oh. Pagka may mahal ka na gusto mong maging syota, mapangasawa, di ba gagastos ka, gagamit ka ng kung ano-anong paraan dyan, magiging stalker ka pa nga. Dahil gusto mo eh. Gusto mong isang bagay mula sa puso. Andiyan ang pagmamahal. Yan. Oh. Kita nyo, pag maraming kwento, hindi mo na napapansin ang oras eh. Dumating na naman po tayo sa pagtatapos ng ating hugot ngayon at sana meron po tayong natutuhan sa ating pinaghugutan ngayong araw na ito. Muli, ito po si Sir Kat na nagsasabing higit po sa lahat ay pag-ibig, ating mga kamahalan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na broadcast. Tuloy-tuloy po sana tayo. Magandang araw, be safe, and be good, everyone. All right?